Tandang Luna, nandito na po yung pinapakuha nyo. Wika ni Ipeng. Natigilan ang binata. Nakita niyang nakapikit ang mata ni Tandang Luna. Wala ring tao sa loob ng tahanan ng mga oras na yun. Dahan-dahang lumapit ang binata sa igaan ng matanda at naupo. Hindi kumikilos ang matanda, kaya nagsimulang mag-alala si Ipeng. Tandang Luna, nandito na po yung pinapakuha nyo. Ilalapag ko na lang po dito. Muling wika ni Ipeng. Inantay niyang magsalita ang matanda. Ngunit nanatiling tahimik si Tandang Luna. Hindi ko naman po akalain na hanggang dito na lang yung samahan natin. Tandang Luna, ganun pa man nagpapasalamat ako ha. Kasi ang dami kong natutunan mula sa inyo eh. Hindi ko po kayo makakalimutan. Salamat po sa mga pangaral at aral na binigay nyo. Napakaingay ng bunganga mong bata ka. Hindi ka ba sinabihan ng tatay mo? Kabilin-bilinan ko, huwag akong gagampalain. Nanlaki ang mga mata ni Ipeng dahil ang buong akala nito ay patay na ang matanda. Pasensya na po kayo. Akala ko po kasi patay na kayo eh. Wika ni Ipeng. Bumangon si Tandang Luna at kinutosan ng binata. Kung hindi ba naman sira ang ulo mo, bakit? Gusto mo ba akong mamatay? Wika ng matanda habang hawak ang tenga ni Ipeng. Aray ko, aray. Masakit po. Hindi naman po sa ganun, Tandang Luna. Nakausap ko po kasi si Cathy. Ang sabi niya, kailangan nyo daw na mag-usap kaming dalawa. Sinabi niya sa akin na gusto mo daw na ako'y magmana ng sisidlan nyo eh. Tugon ni Ipeng. Biglang naging seryoso ang mukha ng matanda. Muli itong bumalik sa pagkakahiga. Totoo naman ang sinabi ni Cathy. Yun naman talaga ang gusto kong mangyari. Pero hindi pa ngayon. May laban pang dapat tapusin. Si Bakunawa ang kalaban natin. At alam kong marami siyang tagasunod. Hindi nag-iisa ang dambuhalang ahas na yon. Wika ni Tandang Luna. Kailangan po nating maganda ng maigi. Sa totoo lang, hindi ko alam kung magkakaroon ako ng lakas ng loob na humarap sa mga kalaban eh. Wika ni Ipeng. Hindi naman kailangan maging matapang para tumayo sa harap ng kalaban. Hindi sa lahat ng oras katapangan ang sagot sa sigalot. Sige na, lumabas ka na muna ng kwarto. Kailangan kong magpahinga. Salamat sa pagkuha ng mga kagamitan ko sa bangka. Tugon ni Tandang Luna. Inilapag ni Ipeng ang sisidlan ng tubig ng matanda sabay labas ng kwarto. Hinayaan itong makapagpahinga ang matanda. Pilit na iniisip ni Ipeng kung para saan ang mga kagamitang ipinakuha ng matanda. Pagsapit ng hapon, muling bumalik sa bangka si Ipeng. Minabuti nitong tignan kung may pinsala ba ang katawan ng Karakoa dahil alam niyang gagamitin nila ito sa susunod pang mga laban. Kumusta naman ang bangka natin, Ipeng? Tanong ni Mang Dodong. O tay, ikaw pala. Maayos naman po. Hindi po ako makapaniwalang sa tagal ng panahon. Ganito pa rin siya katibay. Kumusta naman po dito? Wala naman po bang kaguluhan nangyari habang wala kami? Tanong ni Ipeng. Wala naman iho. Kung ano man ang nangyayari sa kabilang isla, hindi namin ramdam dito. Kung hindi na ikwento ni Mang Tristan, wala akong alam. Mabuti nang manatiling ganon, anak, para hindi mataranta ang mga tao. Wika ni Mang Dudong. Alam mo tay, hanggang ngayon, hindi pa din ako makapaniwala sa mga nangyayari. Sino mag-aakalang may ganitong kaganapan sa lugar natin? Wika ni Ipeng. Napailing na lang si Mang Dudong dahil maging siya hindi makapaniwala sa mga nangyayari.
Tumanda na nga lang ako ng ganito eh. Hindi ko akalaing totoo pala ang bakunawa. O siya, uuwi na muna ako nang may paganda ko ng makakain ng mga bisita natin. Wika ni Mang Dudong. Matapos siya sa atin ang bangka, kaagad nang umuwi si Ipeng. Mabuti naman nakabalik ka na. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Wika na Tandang Luna. Pagdating sa silid, ipinakita nito ang 5 kagamitang kinuha ni Ipeng sa bangka. Para saan naman po mga yan? Tanong ni Ipeng. Isa-isang ipinaliwanag ni Tandang Luna ang mga kagamitan. Ang mga ito ay kagamitan ng isang manlalayag. Ang malong na ito ang nagsisilbing proteksyon sa iyong katawan. Ang kaong ito ang siyang nagtuturo ng direksyon na dapat mong puntahan. Ang itim na tela ang magsisilbing palatandaan ng iyong katayuan sa isang balangay. Ang patalim naman na gawa sa buto ng pating ang siyang magsisilbi mong paalala na ang karagatan ay hindi mo kaibigan. Pero hindi mo rin ito kaaway. Samantalang ang punyal na ito ang siyang gagamitin mong pangdepensa. Wika ng matanda. Habang ipinapaliwanag ang mga kagamitan, isa-isa niya itong ikinakabit sa katawan ni Ipeng. Bagay na pinagtatakahan ng binata. Nanlaki ang mga mata dahil nang humarap ito sa salamin. Ibang katauhan ang nakita sa sarili. Ang nakikita mo ngayon ay hindi na pangkaraniwang binatang mangingisda, kung hindi isang ganap na manlalayag, isang totoong hitano ng karagatan. Wika ni Tandang Luna. Napangiti si Mang Tristan nang pumasok ito ng tahanan at nakita si Ipeng. Tignan mo ang sarili mo ngayon, Ipeng. Kawig mo na ang kilalang manlalayag ng Borneo, si Datu Alunsahay. Wika ni Mang Tristan. Datu Alunsahay? Hindi ba siya yung piratang sinumpa ng mga diwata dahil sa pagnanakaw ng hiyas ng pusod ng karagatan? Tanong ni Ipeng. Tama ka. Kahit papaano pala may nalalaman ka din sa kasaysayan ng lugar na ito. Oo, si Datu Alunsahay nga ang isinumpang dato. Nilamon sila ng karagatan kasama ang kanyang mga tauhan at ayon din sa mga alamat, patuloy silang naglalayag sa ilalim ng dagat. Nagaantay ng tamang pagkakataon para muling umahon at ipagiganti ang kanilang kamatayan. Pagpapaliwanag ni Mang Tristan, ngunit kagad itong sinalungat ni Tandang Luna. Ayan! Ito na naman tayo sa mga tsorya mong walang basihan. Si Datu Alunsahay ay isang manlalakbay. Kinakatakutang pirata mula sa Borneo. Marami na siyang pinalubog na mga bangka. Partikular na ang mga sasakyang pandagat ng taga-kanluran na nagbabalak na sakupin ang kanilang mga teritoryo. Magiting na nakipaglaban si Datu Alunsahay at nagawang talunin ng mga dayuhang mananakop. Pagpapaliwanag ni Tandang Luna. Sa pagpapatuloy nito, hindi na kontento ang Datu sa kung anong meron siya. Kaya naman pinili nitong hanapin ang hiyas ng pusod ng karagatan. Hindi siya nabigo. Nahanap ng matapang na manlalakbay ang hiyas. Kinuha ito na naging dahilan kung bakit kamuntikang masira ang balanse ng karagatan. Ano pong nangyari? Sino po nagsumpa kay Datu Alunsahay? Tanong ni Ipeng. Isang babay lang nagmula sa kabundukan ng Hamtik ang nakalaban ng Dato. Makapangyarihan ang babay lang yon at may kasama itong mambabarang. Wika ni Tandang Luna. Kagaya ng unang tagpo, nakipagtagisan ng nalalaman si Mang Tristan. Ang totoo, hindi naman sumpa ang binigay ng babaylan kay Datu Alunsahay, kundi isang katungkulan.
Wika ni Mang Tristan. Katungkulan? Anong klaseng katungkulan, Mang Tristan? Tanong ng binata. Pakiramdam ni Ipeng. Nang mga sandaling iyon ay nagbabalik siya sa nakaraan dahil nagsalita ng dalawang matanda sa pagbibigay ng impormasyon sa naging buhay ni Dato Alunsahay. Pagbabalik tanaw, batay sa kwento ni Mang Tristan at Tandang Luna. Ayon sa dalawa, isinilang sa Borneo ang Dato sa ilalim ng pamumuno ng isang malupit na sultan. At dahil mula sa aristokratang pamilya, kinakailangang pangalagaan ng kanilang ama ang katungkulan nito bilang raha. Naging sunod-sunuran ang ama ni Alunsahay sa gustong mangyari ng kinikilalang pinuno dahil ayaw nitong mawala ang kanyang nasasakupan. Hindi likas na masama ang ama ni Alunsahay na itago na lang natin sa pangalang Raha Hindayat. Sinusunod lang nito ang gustong mangyari ng kanyang pinuno. Kagaya na lang ng pananakop sa mga karatig na ahop, maging ang pagtawid sa dagat at pangaharang sa mga dayuhang mangangalakal. Kalaunan ay nagawa ng sakupin ng sultan ang karamihan sa mga nakapaligid na teritoryo, maliban na lamang sa isang ahop. Kinakatakutang raha ng Jawa na si Raha Balinsosay. Ni minsan hindi nangahas ang sultan na pasukin ang teritoryo nito dahil alam niya ang kakayahan ng Raha. Nakita ng sultan kung paanong lipunin ni Raha Balinsosay ang isang hukbo ng mga Moro mula sa kanluran ng mag-isa. Nagkaroon ng kapayapaan sa ilalim ng pamumuno ng sultan, ngunit umiiral pa din ang kalupitan nito. Hanggang sa magkaisip ang noon 19 na taong gulang na si Alunsahay. Sa edad na yon naging dato na ang binata. Pinamunuan nito ang isang banwa na nasa dalampasigan. Pangingisda ang kinabubuhay ng mga nakatira doon. Kaya naman sanay sila sa buhay sa karagatan. Kalaunan, tila naging mailap ang mga isda. Hindi nila nagagawang makapagbayad ng kaukulang buwis sa sultan. Dito na nagsimulang magbago ang kapalaran ng mga kalalakihan sa sakop ni Alunsahay. Tinuruan niya ang mga ito sa pakikipaglaban at pamamaraan ng pangangayaw o pananakop. Kalaunan, nakaugalian ng mga ito ang gawain. Kinilala ang kanilang lugar bilang banwa ng mga pirata. Kinalungkot ng amang Raha ang nangyari, ngunit kabaliktaran naman ang naramdaman ng sultan. Natuwa ito kay Alunsahay, kung kaya't inatasan nito ang binata sa isang imposibleng misyon. Ito ay ang paghahanap sa mailap na perlas ng pusod ng karagatan. Bagaman walang kumpletong impormasyon sa kung ano ang hinahanap, sinuyod ni Dato Alunsahay ang mga karatig pulo hanggang sa mapadpad ang mga ito sa isang isla malapit sa dulong bahagi na ngayon ay kilala bilang Mindanao. May nakapagsabi sa Dato na ang hinahanap na hiyas matatagpuan sa karagatang napapagitnaan ng dalawang malalaking isla. Hinanap ito ni Alunsahay hanggang sa mapagtanto na ang tinutukoy na karagatan ay ang kanal na humahati sa isla ng Panay at Negros. Sinuyod nito ang kahabaan ng naturang karagatan. Hindi naglaon ay natagpuan nito ang kinaroroonan ng hiyas. Walang pagdadalawang isip itong kinuha ng binatang Dato na naging dahilan ng malaking kaguluhan sa karagatan. Bumangon mula sa pagkakahimlay ang mga nilalang na nagbabantay dito at nagsimula na ang kaguluhan. Nakarating ito sa babaylang tagahamtik at sa tulong ng isang mambabarang, hinuli nila si Dato Alunsahay. Walang nagawa ang Dato kung hindi sumuko dahil nalipol na ng dalawang mangin alamon ang halos kalahati ng kanyang hukbo. Dahil sa kagaspangan mo at hindi masukat na ambisyon,
muntikang masira ang balanse ng mundo. Bilang kaparusahan, isang katungkulan ang ibibigay ko sa iyo. Ikaw ang aatasan ko sa pagbabantay ng hiyas ng pusod ng karagatan. Wika ng babaylan na itago na lang natin sa pangalang Goyang. Kung kapalit nito ay buhay ng aking mga natitirang tauhan, buong puso ko itong tatanggapin. Tugon ni Dato' Alonsay. Hindi pa ako tapos. Kailangan mong ibalik sa inang kabibi ang hiyas at hindi ka aalis sa tabi nito. 10 ng iyong mga nasasakupan, mamumuhay kayo sa ilalim ng karagatan bilang mga lagalag na mga tang. 1 beses sa loob ng 10 taon, aahon kayo sa kalupaan upang mapanatili ang inyong katawang lupa. Ngunit tandaan mo, Dato', hindi na kayo nabibilang sa mundo sa ibabaw ng karagatan. Walang nagawa ang Dato' kung hindi sundin ang sinabi ng babaylan. Naisakatuparan ang sumpa nito. Sa paglipas ng panahon, nanirahan sa ilalim ng karagatan si Dato' Alonsay kasama ang kanyang banwa. Sa haba ng panahon, natuklasan ng mga tao ang kinaroroonan nito. 1 tribo ang nakakita ng totoong kinaroroonan ng hiyas. Sinubukan nila itong kunin, ngunit nakasagupa nila ang hukbo ni Alonsay. Hindi inaasahan ng tribo ang kakalabasan ng labanan. Imbis na sakupin sila ng Dato', nakipagkasundo ito sa kanila. Nailipat ang pangalaga ng perlas kapalit ng kanilang mga buhay. Pumayag naman ang pinuno ng tribo. Nang matapos ang kasunduan, ibinigay ng Dato' ang hiyas sa mga ninuno ni Tandang Luna. Balik tayo sa kasalukuyan. Ito ang naging kwento ni Dato' Alonsay at ng aming angkan. Ito rin ang dahilan kung bakit nagtataglay ako ng kakayahang gumamit ng elemento ng tubig. Wika ni Tandang Luna. Naalala ni Ipeng na nasa kamay ni Bakunawa ang kapiraso ng hiyas. Sandali lang po. Hindi po ba nasa kamay ng Bakunawa ang hiyas? Ano na po ang mangyayari? Tanong ni Ipeng. Tama ka, Ipeng. Kapiraso lang ng hiyas ang napunta kay Bakunawa. Nahati sa 3 bahagi ang perlas na iyon. Ang 2 bahagi, nasa ligtas na lugar. Hindi makukuha ni Bakunawa ang buong kapangyarihan ng perlas hanggat hindi ito nabubuo. Ngunit magbibigay ito sa kanya ng kakayahang magkatawang tao. Bagay na kinakatakutan ko. Dahil siguradong malalagay sa panganib ang karamihan sa mga inosente. Wika ni Tandang Luna. Ang perlas na ito ang naging dahilan kung bakit tinawag ang ating bansa na hiyas ng silangan. Nahati sa 3 malalaking kapuluan ang 3 bahagi ng perlas: Luzon, Visayas at Camindanao. Ngayong nasa kamay ni Bakunawa ang hiyas ng Visayas, siguradong hahangarin niya ding makuha ang isa sa mga natitirang bahagi. Magiging madali na lang ito para sa kanya dahil ang mismong hiyas na ang magtuturo ng kinaroroonan ng mga bahagi nito. Wika ni Mang Tristan. Sa pagkakataong ito, sasang-ayon ako sa sinasabi mo. Matandang pirata. Oy, Peng, ang kapirasong hiyas na hawak ni Bakunawa ang magtuturo sa iba pang bahagi nito. Kaya kailangan nating gumawa ng paraan para mabawi ito sa kanya. Tugon ni Tandang Luna. Sa kabila ng panganib na dulot ng kasalukuyang sitwasyon, nagawa pa rin ngumiti ni Ipeng. Dahil sa wakas, nagkaroon ng mapagkakasunduan ang 2 matanda. O diba? Mas maganda kung nagkakasundo kayong 2. Ngayon ang kailangan nating gawin, bawiin kay Bakunawa ang hiyas. Pero paano natin gagawin yun? Tanong ni Ipeng.
Nakatitig lang sa kanya ang dalawang matanda. Ikaw ang kapitan ng Karakowa, kaya nag-aantay kami ng magiging pasya mo. Wika ni Mang Tristan. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil napagtanto nito kung bakit hindi pa kumikilos ang pangkat ni Mang Tristan. Desisyon ni Ipeng ang inaantay ng mga ito bilang kapitan ng kanilang bangkang sinasakyan. Labag man sa akin ang sasabihin ko, pero tama na naman ang matandang yan. Ikaw ang kapitan ng ating Karakowa, kaya ikaw ang magbibigay ng utos sa dapat nating gawin. Gamitin mo ang mga gamit na binigay ko sa iyo. Wika ni Tandang Luna. Naalala ni Ipeng ang maliit na kahon. Kinuha niya ito sa bulsa at binuksan. Nakita ng binata na isa itong kagamitang ginagamit para matukoy ang kanilang kinaroroonan. Makalumang kompas? Ito yung laman ng kahon? Wika ni Ipeng habang pinagmamasdan ang hawak na kahon. Tama ka. Isa nga yang makalumang kompas. At yan lang ang tanging gamit na makakapagturo sa kinaroroonan ng hiyas. Pansinin mo ang maliit na batong nasa dulo ng kamay nito. Yan ay kapiraso ng hiyas. Kusa itong babalik sa kanyang pinagmulan. Wika ni Tandang Luna. Napangiti si Ipeng dahil may namuong plano sa isipan nito. Kung ganun maganda kayo, maglalakbay tayo Mang Tristan. Handa na ba mga tauhan mo? Tanong ni Ipeng. Oo Ipeng, handa na sila. Salamat kay Luna. Tugon ni Mang Tristan. Ngayon, anong balak mong gawin? Tanong ni Tandang Luna. Susugurin natin si Bakunawa at dadalhin sa kanya ang laban. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tristan dahil sa sinabi nito. Teka, ano sinabi mo? Mukhang pagpapakamatay naman yata ang gagawin mo. Kahit gaano pa karami ang mga tauhan ko, hindi natin kayang labanan si Bakunawa, lalo pa ngayon. Paniguradong nakakuha na to ng mga tauhan niya. Wika ni Mang Tristan. Sinong nagsabing tayo ang makikipaglaban sa kanya? Sa ako na ipapaliwanag ang kabuuan ng plano ko sa ngayon. Kailangan na nating maganda na mga gagamitin. Tay, hiraming kuli yung bangka natin ha. Wika ni Ipeng. Gaya ng sinabi ni Tandang Luna, ikaw ang kapitan, kaya ikaw ang masusunod anak. Nasa mga kamay mo ang kaligtasan ng mga taong nasa bangka. Maging kaming mga nasa pantalang ito, naniniwala sa iyo. Humayo ka at tapusin ang gulong ito. Wika ni Mang Dudong. Kinagabihan, muling naglayag ang Karakowa lulan ang pangkat. Sa pagkakataong iyon, tatahakin nila ang landas na itinuturo ng hawak na kompas ni Ipeng. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, napansin ng binata na tinutumbok ng kamay ng kompas ang malaking pulo sa unahan ng bangka. Medyo nalito ito dahil alam niyang malayo pa sila sa sinasabing lungga ni Bakunawa. Nilingon ito si Tandang Luna. Nakatitig lang din ito sa kanya. Maging si Mang Tristan, nag-aantay lang din ng susunod na mangyayari. Tandang Luna, malaking pulo yung tinutumbok ng kompas. Hindi ko alam kung... Hindi na nakapagsalita ang binata. Biglang nabalot ng hamog ang paligid. Bahagya nilang ibinaba ang layag ng Karakowa para bumagal ang takbo nito. Hanggang sa unti-unting humupa ang alapaap. Sa pagkakataong iyon, tumambad sa kanila ang kakaibang kapaligiran. Nawala ang malaking pulo. Napalitan ito ng napakagandang tanawin. Papasikat na ang araw ng mga sandaling iyon. Kaya naman kitang-kita ang kagandahan ng lugar.
Hindi ko akalaing may ganitong uri ng lugar sa mundo natin. Narating ko na ang lahat ng sulok ng karagatan sa bansa. Pero ngayon lang ako nakapunta sa lugar na ito. Wika ni Mang Tristan. Muli na naman itong binara ni Tandang Luna. Hindi mo pa nararating ang lahat ng sulok ng bansa. Tingnan mo ang sarili mo. Para kang batang nakapasok sa silid na punong-puno ng laruan. Wika ni Tandang Luna. Bahagyang natawa si Ipeng sa sinabi ng matanda. Muling itinaas ng binata ang kanilang layag. Nagpatuloy sa paglalakbay. Sinundan pa din ng binata ang lokasyong itinuturo ng kompas hanggang sa biglang nagpaikot-ikot ang kamay nito. Tandang Luna, ano pong nangyayari? Parang nasira yata yung kompas. Wika ni Ipeng. Kaagad itong tinignan ng matanda. Matapos naglakad ito papunta sa pinakadulo ng bangka. Dinama ang hangin sa pagitan ng kanyang hintuturo. Nasa pagitan tayo ng 4 na bato, Balani. Nalilito ang kompas kung saan ito ituturo. Dito masusukat ang kakayahan mo sa pagpapasya, Ipeng. Ikaw ang may hawak ng timon. Kaya kailangan mong mamili ng tatahaking direksyon. Walang kompas o kahit sino mang makakapagturo sa iyo ng daan. Kaya gawin mo ang nararapat. Wika ni Tandang Luna. Tumango ang binata. Biglang iniliko patungong silangan ang bangka. Tinumbok nito ang papasikat na araw hanggang sa kusang huminto ang pag-ikot ng kamay ng kompas. Muli itong tumuro sa iisang direksyon. Sa pagkakataong iyon ay muli itong sinundan ni Ipeng. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sa marating nila ang mabatong bahagi ng karagatan. May ilang maliliit na pulo, ngunit walang makitang puno ang pangkat. Puro matatalas na bato ang nakausli sa karagatan. Kaya kaagad ibinaba ng binata ang layag. Huminto ang bangka. Kanya-kanyang dampot ng sagwan ang mga tauhan ni Mang Tristan upang marahang makausad sa mapanganib na daan. Ilang sandali pa, nalampasan na nila ang delikadong bahagi ng dagat. Muling nagpatuloy ng marahan ng pangkat hanggang sa may kung anong naramdaman si Ipeng sa kanyang bewang. Hinawakan niya ito. Naalala ang punyal na gawa sa buto ng pating. Sa hindi malamang dahilan, ipinag-utos ng binata na huminto sila sa lugar na iyon. Hindi naman tumutol sa Tandang Luna at Mang Tristan. Inutusan nito ang mga tauhan na manatiling alisto. Bakit tayo huminto, Ipeng? Wala naman akong nakikitang kapuluan sa paligid. Tanong ni Mang Tristan. Hindi natin kailangan ng lupa para matunto ng kinaroroonan ng pakay ko. Nandito tayo mismo sa ibabaw ng kanilang balangay. Wika ni Ipeng. Nagulat si Tandang Luna sa sinabi ng binata. Ang buong akala nito, si Bakunawa ang hinahanap nila. Ipeng, nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit mo namang hahangarin na mahanap ang balangay ni Dato' Alunsahay? Wika ni Tandang Luna. Napatayo si Mang Tristan sa sinabi ni Tandang Luna. Maging ang mga tauhan nito, nagkumahog na makaakyat ng bangka. Anong sinabi mo? Balangay ni Dato' Alunsahay. Ang pulutong ng mga multong pirata. Seryoso ka ba, Ipeng? Tanong ni Mang Tristan. Wala naman tayong masamang hangarin. Hindi rin naman natin kukunin yung hiyas. Sa halip nga, ibabalik pa natin yun sa kanya. Kaya magtiwala kayo. Ako nang bahala. Wika ni Ipeng. Alam kong matalinong tao ka, Ipeng. Pero mukhang ito ang pinaka-estupidong ideyang naisip mo. Makikipagkasundo ka sa isang isinumpang nilalang. Ano naman
naman sa tingin mo ang kasiguraduhan na mapapapayag mo siya sa gusto mong mangyari? Tanong ni Tandang Luna. Ang totoo, hindi ko rin po alam, Tandang Luna eh. Pero kailangan kong subukan. Hindi ba yung gintong patalim na to pagmamay-ari ng iyong ama? Tanong ni Ipeng. Tama ka, pero hindi mo madadala sa kapirasong ginto ang dato. Wala nang halaga sa kanya ang kayamanan. Nababaliw ka ng bata ka. Kayo dyan, itaas niyo ang layag. Babalik tayo! Wika ni Tandang Luna sa mga tauhan ni Mang Tristan. Susunod sila sa utos ng kapitan. Kaya hindi sila kikilos hanggat hindi si Ipeng ang magbibigay ng utos. Bakit hindi natin hayaan na siya ang magpasya? Wika na Mang Tristan. Muling naupo si Tandang Luna. Sana lang, alam mo ang ginagawa mong bata ka. Wika ni Tandang Luna. Napangiti na lang si Ipeng. Pumunta ito sa dulo ng bangka. Binunot ang gintong punyal. Inihulog sa tubig. Ilang segundo ang nakalipas, nakaramdam ng malakas na pintig si Tandang Luna. Maging si Mang Tristan, naramdaman din ito. Nakatitig sila kay Ipeng ng mga sandaling iyon. Nakitang nakangiti ang binata. Ngayon naantayin natin ang magiging sagot ng balangay ni Dato Alonsay. Wika ni Ipeng. Muling itinaas ang layag ng bangka. Saan ngayon ang tuloy natin, Ipeng? Tanong ni Mang Tristan. Babalik tayo sa pulo kung saan natin nakasagupa si Gaspar. Sa lungga ni Bakunawa. Tugon ng binata. Hindi na nagsalita pa si Tandang Luna dahil alam na nito ang nasa isip ng binata. Ilang sandali pa nakabalik na sila sa nasabing isla. Pinili ng binatang idaong ang bangka upang isagawa ang huling paghahanda. Mamaya paglubog ng araw, malalaman natin ang mga mangyayari. Sa ngayon kailangan nating mag-antay. Napagtanto ni Mang Tristan na ang ginagawa ni Ipeng ay ang pamamaraan nila ng pangingisda. Inihulog nito ang pain at hinayaang kumagat ang isda. Mahusay na estratehiya. Hindi na masama para sa isang baguhang manlalakbay. Wika ni Mang Tristan. Bago pa tuluyang lumubog ang araw, muling itinulak ng binata ang karakoha pabalik sa laot. Kasama nito si Tandang Luna at Mang Tristan. Samantalang ang mga tauhan naman ay naiwan sa dalampasigan upang magsilbing puwersa na harang sa anumang lulusob mula sa kabundukan. Sigurado ka bang magtatagumpay ang plano mo, Ipeng? Sa totoo lang, nagdadalawang isip ako sa mga mangyayari. Wika ni Tandang Luna. Wala pong kasiguraduhan sa ating buhay, Tandang Luna. Mamamatay ka, mamamatay sila, mamamatay ako. Pero hindi yun mangyayari ngayong araw. Wika ni Ipeng. Maya-maya nakarinig sila ng sigawan mula sa dalampasigan. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa mga tauhan ni Mang Tristan. Mukhang may kinakarap na kalaban ng mga tauhan ko. Mukhang mga kasapi ito ni Gaspar. Wika ni Mang Tristan. Anong sinasabi mo? Nagawa na nating talunin ang kanilang pangkat. Paano kung nakakasigurong sila pa din ang kalaban natin? Tanong ni Tandang Luna. Si Gaspar ay isa lang sa mga galamay ng mas malaking sabahan. Maniwala ka sa akin. Minsan akong naging kagaya ng taong yon. Alam ko ang kilos nila. Sa ngayon wala tayong dapat alalahanin dahil kaya na ng mga tauhan ko ang mga yan. Wika ni Mang Tristan.
Walang kinikilalang amo si Gaspar. Kaya kung sino man ang kinakaharap na mga tauhan mo, sigurado akong hindi yon mula sa kanyang pangkat. Kilala ko ang lihis na bituka ng taong yon. Hindi siya basta-bastang susunod kung kani-kanino lang. Wika ni Tandang Luna. Nang mga sandaling iyon nagawa ng ubusin ng tauhan ng Mang Tristan ng kalaban, kagad itinabi ni Ipeng ang bangka upang makausap ng matanda ang kanyang mga tao. Ayon sa mga ito, pangkaraniwang tao lang ang kanilang nakasagupa. Nagulat sila dahil biglang nagpaputok ang mga ito. Meron bang nasaktan sa inyo? Bakit naman kayo sasalakay ng pangkat ng mga tao? At isa pa, walang naitalang naninirahan sa lugar na ito. Ang tanong sa isipan ko, saan sila nanggaling? Tanong ni Mang Tristan. Mga bandido sila. Siniguradong inakala nilang militarang dumaong sa isla, kaya sinubukan nila itong pigilan. Wika ni Tandang Luna. Sa gitna ng pag-uusap, narinig ni Ipeng ang isa sa mga nakasagupa ng tauhan ni Mang Tristan. Buhay pa ito, kaya dali-dali nilang tinulungan upang makakuha ng impormasyon. Gamit ang kakayahang taglay ni Tandang Luna, ginamot nito ang sugat ng lalaki hanggang sa tuluyan itong gumaling. Ngayon magsalita ka. Sabihin mo kung ano ang ginagawa nyo sa lugar na ito. Wika ni Tandang Luna. Ang pangalan ko po ay Ismael. Isa ako Moro. Napagutusan lang kami ng isang nagngangalang Abdul. Sinabihan niya kaming walang sino man na maaaring dumaong sa isla dahil ayaw niyang maantala ang kanilang ginagawa sa bandang yun. Tugon ng lalaki. Nagpakilala sa pangalang Ismael. Sabihin mo sa amin, anong ginagawa nila doon? Tanong ni Tandang Luna. Ngunit hindi ito alam ng lalaki. Pasensya na kayo pero bulag kaming sumusunod sa utos ng taong yun . Hawak niya ang aming mga pamilya. Hindi ko alam kung anong totoong pakay niya. Tugon ni Ismael. Isa lang ang paraan para malaman. Magpapadala ako ng mga tauhan sa lugar para mag-imbestiga. Sa ngayon, Ipeng, itago mo sa kabilang dako ang bangka. Manatili ka doon hanggat hindi ko ibinibigay ang hudyat. Wika ni Mang Tristan. Kagad namang sumunod si Ipeng. Nanatili ito sa bangka habang nag-aantay ng hudyat mula sa matandang pirata. Kasama nito sa bangka si Tandang Luna na noon ay nakatitig sa malayo. Ano pong iniisip niyo, Tandang Luna? May problema po ba? Tanong ni Ipeng. Wala naman. Nagtataka ako dahil nakikialam na ang mga tao. Kung talagang pakana ito ni Bakunawa, bakit kailangan niyang gumamit ng mga nilalang na itinuturing niyang pagkain? Tugon ni Tandang Luna. Napaisip din si Ipeng. Oo nga naman. Parang may mali sa mga nangyayari, Tandang Luna. Kailangan nating balaan si Mang Tristan. Wika ni Ipeng. Hindi na kailangan. Siguro ngayon, alam niya na ang totoong dahilan. Bilisan mo. Ayun na ang hudyat. Wika ni Tandang Luna. Napalingon si Ipeng sa kinaroroonan ni Mang Tristan. Nakita nito ang matanda na ikinakaway ang hawak na sulo. Dali-daling pinausad ng binata ang bangka. Medyo nahirapan ito dahil layag ang gamit nila sa paglalakbay. Kati, ikaw na ang bahala. Wika ng matanda. Maya-maya ay biglang bumilis ang pag-usad ng bangka. Nakita ni Ipeng si Kati, nakaupo sa bandang likod ng karakoa. Itinutulak ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Maya-maya pa narating na nila ang dalampasigan.
Dali-dali namang nagsipagsampahan ang mga tauhan ni Mang Tristan. Ano pong nangyari, Manong? Bakit po kayo maatras? Tanong ni Ipeng. Masamang balita, Ipeng. Ang buong isla na ito ay napapaligiran ng malalakas na pampasabog. Wala na tayong magagawa. Huli na ang lahat para tanggalin isa-isa ang mga bomba. Wika ni Mang Tristan. Anong sinabi mo? Anong balak gawin ng Abdul na yon? Tanong ni Tandang Luna. Isa nga lang sa mga galamay ni Abdul si Gaspar. At si Abdul ang siyang katawang tao ni Bakunawa. Balak nilang wasakin at palubugin ang mga pulo sa lugar na ito. Narinig ng isa sa mga tauhan ko ang pag-uusap nila. Wika ni Mang Tristan. Matagal nang minimithi ni Bakunawa na burahin ang mga tao sa mundong ito. At ngayong meron siyang kakayahan, maaaring mahirapan na tayong pigilan pa ang kanyang mga plano, lalo pat maaaring madamay ang maraming inosente. Wika ni Tandang Luna. Kagad na silang umalis sa lugar. Ilang sandali pa tuluyan ng sumabog ang isla. Mabuti na lang walang nakatira sa lugar na iyon, kaya hindi nag-alala si Tandang Luna. Ngunit ang kinakatakot nito, ang punteryahin ni Bakunawa ang pantalan. Kailangan mapangalagaan ang pantalan. Bilisan mo, Ipeng. Hindi dapat tayo maunahan ni Bakunawa. Wika ni Tandang Luna. Napansin ni Ipeng ang biglaang pagbabago sa ugali nito. Mula sa pagiging kalmado ay tila naging matatakotin. Hindi muna ito binigyan ng pansin ng binata. Sa isip nito marahil nadala lang ng sitwasyon ng matanda. Pagdating sa pantalan, pinakiramdaman nila ang paligid. Nakahinga ng maluwag si Tandang Luna nang makitang walang anumang kahina-hinalang nangyayari. Inutusan nito si Cathy na balutin ng alapaap ang lugar upang ikubli sa mga mata ng kalaban. Kaagad namang sumunod si Cathy. Naupo si Tandang Luna sa tabi ni Ipeng, na noon ay nag-aalala sa kalagayan ng matanda. Tandang Luna, napapansin ko parang balisa kayo kanina. Maaari niyo po bang sabihin sa akin kung anong iniisip niyo? Tanong ni Ipeng. Natatakot ako para sa mga tao. Ayoko nang maulit sa kanila ang nangyari sa aking tribo. Nung makita ko yung pagsabog kanina, muling nanumbalik sa isipan ko ang lahat. Lalo na kung paanong nagmakaawa ang mga kalahi ko. Habang nilalamon ng malaimpyernong apoy ang kanilang mga tahanan. Hindi mo ko masisisi kung bakit nagagalit ako sa mga kagaya ni Tristan. Wika ni Tandang Luna habang umiiyak. Noon lang nakita ni Ipeng na ganon ang matanda. Kadalasan katapangan ang pinapakita nito. Pero ng mga sandaling iyon, lumabas ang mahinang pagkatao ng matanda. Luna, matagal nang tapos ang kabanatang iyon ng ating buhay. Iniwan ko na at binaon sa limot ang masamang gawain. Kaya sana ganun din ang gawin mo. Wika ni Mang Tristan. Madaling magsalita dahil hindi ikaw ang nawalan. Hindi ang lahi mo ang naubos. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, Tristan, masasabi mo din kaya ang mga bagay na yan? Tanong ni Tandang Luna. Labis na ikinagulat ng lahat ang naging sagot ni Mang Tristan. Inubos ng mga bandido ang aking pamilya. Kagaya mo naulila din ako, Luna. Nagpagala-gala ako hanggang sa mapadpad sa lugar na ito. Kinupkop ng isang mabait na pirata hanggang sa nakasanayan ko ang kanilang gawi. Naging isa ako sa kanila. Namuhay bilang isang taong may halang na kaluluwa. Pero sa bandang huli napagtanto ko
na mali ang nakalakihan kong buhay. Lalo na nang makilala kita, Luna. Hindi man tayo nagkausap o nagkasama ng matagal, pero pinahanga mo ko nang iligtas mo ang mga kababaihang biyag namin. Doon ko napagtanto na masyado ng malaki ang perwisyong nagawa ko sa kapwa. Ito ang nagtulak sa akin upang tuluyang talikuran ang pagiging pirata. Kaya kung sasabihin mo na hindi ko alam ang nararamdaman mo, nagkakamali ka. Wika namang Tristan. Tumahimik ang lahat nang marinig ang kanyang kwento. Maging si Ipeng, hindi nakapagsalita ng mga sandaling iyon. Naupo na lang ito sa kamarote, pinanood ang pagsikat ng araw. Minabuti ng mga itong dumaong muli upang maipahinga ang kanilang mga isipan. Bagay na kinagulat naman ni Mang Dudong nang makita ang karakowang paparating. Kumusta ang lakad ninyo? Kinabahan ako nang marinig ang malakas sa pagsabog mula sa kabilang dako. Ano bang nangyari? Halos lahat ng tao sa pantalan natataranta. Wika ni Mang Dudong. Pinaliwanag ni Ipeng ang kaganapan ng gabing iyon. Nabigo po kaming mahuli si Bakunawa eh. Huli na po yung lahat nung malaman namin na tinaniman nila ng bomba yung kabilang isla. Mabuti na lang napagtanto namin bago pa sumabog. Wala namang napahamak sa amin, tay. Pero ang inaalala ko si Tandang Luna. Mukhang nanumbalik sa kanya ang masamang karanasan eh. Wika ni Ipeng. Sinasabi ko na nga ba at may mali. Napansin ko din yun kanina sa kanya. Ang mabuti pa, hayaan mo na muna siyang makapag-isa. Muling wika ni Mang Dudong. Nagpa siya si Ipeng na umuwi muna para makapagpahinga. Ngunit nang mapadaan ito sa bangka ni Tandang Luna, nakita ng binatang nagsasagwan palayo ang matanda. Hayaan mo munang mapag-isa si Luna, Ipeng. Naging malaking epekto sa kanya ang nangyari kagabi. Alam mo naman ang naging karanasan niya sa kamay ng mga bandido. Wika ni Kati. Alam ko, Kati, pero hindi pwedeng malugbok siya ng ganyang katagal. May kinakaharap kaming panganib. Wika ni Ipeng. Huwag kang mag-alala dahil kusa siyang babalik. Hindi nakakalimutan ni Luna ang inyong adhikain. At isa pa, alam ni Tandang Luna na kaya mo nang pamunuan ang mga kasama natin. Wika ni Kati. Napangiti na lang si Ipeng dahil alam nito sa sarili na mali ang akala ng nilalang. Diyan ka nagkakamali, Kati. May bahagi pa rin ng buhay ko na nakakaramdam ng takot. Kaya hindi ko masasabing kaya kong pagtagumpayan ang laban na to. Wika ni Ipeng. Lahat naman tayo nakakaramdam ng takot. Ang pinakamahalaga sa lahat, alam mo kung kailan ito papairalin. Wika ng nilalang. Kagad na itong naglaho. Kati, bantayan mo si Tandang Luna! Wika ni Ipeng bago tuluyang umalis sa pantalan. Pagdating sa kanilang tahanan, nakita nito si Mang Tristan kasama ang kanyang mga tauhan na naghahanda. Manong, saan po kayo pupunta? Hindi pa tayo tapos ah. Wika ni Ipeng. Pasensya na, Ipeng. Pero hindi ko alam kung kaya pa naming magbuwis ng buhay para sa labang ito. Marami na sa mga tauhan ko ang nawala. At bawat isa sa kanila may pamilyang nag-aantay. Patawarin mo kami.
pero wala na kaming maitutulong sa'yo. Tugon ni Mang Tristan. Hindi na nagawang pigilan pa ni Ipeng ang mga ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ng binata ang pakiramdam ng iwanan sa ere. Unti-unting nawala ang determinasyon nito para makipaglaban. Nakaupo ang binata sa ilalim ng puno. Nakita naman ito ni Mang Dudong. Napansin ng matanda na wala na sa paligid sina Mang Tristan. Iho, anong nangyari? Nag-iisa ka dito. Nasaan sila Tristan? Tanong ni Mang Dudong. Umalis na po sila, tay. Hindi na daw po sila makakatulong sa laban. Tugon ni Ipeng. Napabuntong hininga si Mang Dudong. Inakbayan ng anak. Alam mo, Ipeng, may mga bagay na hindi natin pwedeng ipilit. Lalo na kung alam nating imposible. Sa palagay ko nakita ito ni Tristan, kaya nagpa siya silang umalis. Siguro hudyat na ito para ipaubaya sa kalikasan ng mga pangyayari. Tanggapin ang magiging kapalaran natin at habang inaantay yon, mamuhay tayo ng normal na parang walang nangyayari. Wika ni Mang Dudong. Napag-isip-isip ni Ipeng na tama ang sinabi ng ama. Wala siyang nakuwang kasagutan mula sa balangay ni Datu Alunsahay. Ito na lang ang pag-asa nilang manalo laban kay Bakunawa. Unti-unting pinanghinaan ng loob ang binata hanggang sa magpa siya itong sundin ang payo ng ama. Mabilis na nagpalit ng damit ang binata. Nagpunta ito sa kanilang bangka. Ibinaba ang layag. Humingi ng tulong sa kanilang mga tauhan upang isakay ang mga gamit pangisda. Muling bumalik sa dating buhay si Ipeng. Hindi na nito alintana ang nakikitang kaguluhan sa paligid. Paminsan nakikita nito si Tandang Luna sa dalampasigan habang nakatitig sa kawalan. Kagaya ng dati, hindi niya na ito pinapansin. Makalipas ang ilang araw, nagulat si Ipeng. Isang lalaki ang pumunta sa kanilang tahanan. Duguan at may ilang galos sa katawan. Ayon sa lalaki, sinalakay sila ng hindi kilalang pangkat. Sinubukan nilang lumaban, ngunit tumatagos lang sa mga ito ang kanilang mga sandata. Anong sinabi mo? Saan niyo sila nakasagupa? Tanong ni Ipeng. Doon sa playa, sa sumabog na isla, yung bangka nila, kagaya ng sa inyo eh. Tugon ng lalaki. Biglang nabuhayan ng loob si Ipeng dahil alam niyang ang tinutukoy ng lalaking iyon. Walang iba kung hindi ang balangay ni Datu Alunsahay. Hinanap ng binata si Tandang Luna sa dalampasigan. Ngunit nabigo ito na makita ang matanda. Wala nang ibang maisip na paraan si Ipeng. Nagpa siya itong maglayag mag-isa, patungo sa lugar kung saan namataan ang multong balangay. Laking gulat ng mga tauhan nito sa bangka nang biglang itulak ni Ipeng ang mga kagamitan paibaba. Maging ang mga nahuling isda, walang pagdadalawang isip na ibinaba. Ano na naman yung nasa isip mong bata ka, Ber? Abay, nasisira ang mga gamit natin sa'yo eh. Dahan-dahan naman. Oy, kayo dyan, tulungan nyo nga tong si Ipeng. Mukhang mahuhuli na to sa lakad niya. Paberong wika ni Mang Dudong. Ngunit sa kaloob-looban nito, alam niyang nabuhayan ng loob ang binata. Tay, hiramin ko po uli yung Karakowa. May kailangan lang po akong tapusin. Wika ni Ipeng. Paano na yan? Mag-isa ka lang. Wala nang tutulong sa'yo. Tugon ni Mang Dudong.
Hindi na mahalaga kung nag-iisa man ako, Tay. Ang iniisip ko ngayon, ang kapakanan ng nakararami. Sige na po, mauna na po ako. Mabilis na pinaandar ni Ipeng ang makina ng bangka. Habang naglalakbay, inaayos nito ang mga gamit na nakakalat. Napansin nito na may mga sibat at lubid na naiwan sa bangka. Dali-daling gumawa ng sandata ang binata kung sakaling makakalaban nito ang mga nilalang. Kinuha ni Ipeng ang itim na kahon. Muling tinunton ang kinaroroonan ng multong balangay ng datu. Nagpaikot-ikot sa lugar si Ipeng, ngunit wala itong natagpuan. Hanggang sa naisipang patayin ng makina, hayaang magpalutang-lutang ang bangka. Laking gulat nito nang biglang maramdaman na tila kusang kumikilos ang sinasakyan. Tinignan nito ang bandang likod sa pagbabaka sakaling itinutulak siya ni Cathy, gaya ng palagi nitong ginagawa. Ngunit wala ang nilalang doon. Alam din ni Ipeng na nakapatay ang makina ng bangka, kaya imposibleng umusad ito mag-isa. Hinayaan ng binatang tangayin ng agos ang sinasakyan hanggang sa marating nito ang malawak na karagatan. Wala na siyang makitang pulo sa paligid. Nababalot ng makapal na ulap ang kalangitan. Alam ni Ipeng na may paparating na malakas na bagyo, ngunit hindi ito nag-alala. Alam ng binata na kayang sumuong ng kanilang bangka sa malalakas na alon at unos. Hindi nagtagal ay bumuhos ang malakas na ulan. Unti-unti ring lumakas ang hangin. Ngunit ang ipinagtataka ng binata kung bakit hindi nagbago ang karagatan. Nanatili itong kalmado na parang walang nangyayaring bagyo. Hanggang sa may narinig siyang boses. Sinubukang hanapin ng binata ang pinagmumulan. Ngunit dahil makapal ang alapaap, wala itong maaninag. Ano ang bakay mo sa lugar na ito? At bakit mo ko hinahanap? Tanong ng boses. Sasagutin ko lang ang katanungan mo sa oras na magpakita ka sa akin. Wika ni Ipeng habang dinadampot ang sibat na panghuli sa isda. Laking gulat nito. Biglang tumusok ang gintong punyal malapit sa kanyang paanan. Ito ang nilaglag ni Ipeng sa kinaroroonan ng balangay ni Dato Alonsay. Siguro naman, napagtatanto mo na kung sino ang kausap mo. Sabihin mo sa akin, mangingisda, ano ang totoo mong pakay at bakit mo ko tinawag? Tanong ng boses. Dato Alonsay, alam kong ikaw yan. Isang karangalan ang makausap ka ngayon. Alam ko rin pagmamalabis ang gagawin ko, pero hihingiin ko ang tulong ng buo mong armada. Wika ni Ipeng. Nagpapatawa ka. Bakit ko naman ipagkakaloob sa iyo ang tulong ko? Sa palagay mo, karapat-dapat ka para humiling sa isang datong kagaya ko? Tanong ng dato. Laking gulat ni Ipeng. Biglang may nagsalita. Maaring hindi karapat-dapat ang binatang yan. Pero ako, alam kong may karapatan akong humiling sa iyo, Dato! Wika ni Tandang Luna. Muling tumawa ang dato. Unti-unti ay lumitaw mula sa harapan ng bangka nila Ipeng ang isang karakoa. Punit-punit ang layag nito. Makikita rin ang butas sa bangka. Nanlaki ang mga mata ng binata nang masilayan nito ang mga nilalang nalulan ng sasakyang pandagat.
Punong-puno ng mga talaba at kung ano-ano pang lamang dagat ang katawan ng mga ito. Ang ilan sa kanila ay halos hindi na makagalaw, nakadikit na sa kahoy ng bangka. Halos mawala sa sarili si Ipeng nang makita ang mukha ng datu. Bagaman may katawan ng tao, ang kanyang mukha naman parang mukha ng pating. Ang mga kamay ay pangsipit ng alimango. Ang mga paa, 8 galamay ng pugita. Ayusin mo ang sarili mo, Ipeng. Kaharap mo si Dato Alunsay. Wika ng matanda. Taliwas ito sa imaheng nakita ng binata sa kanyang imahinasyon noong naririnig pa lang ang kwento tungkol sa datu. Anong problema, batang mangingisda? Hindi ka ba sanay na makakita ng pating? Bakit parang iniwanan ka ng iyong kaluluwa? Wika ni Datu Alunsay habang nakaamba ang malaking panipit nito sa leeg ni Ipeng. Paumanhin po sa kalapastanganan ko, Datu. Hindi ko sinasadyang tumingin sa iyong muka at saka... Muling tumawa ng malakas ang Datu. Tinapik sa balikat si Ipeng. Laking gulat nito nang biglang magbago ng anyo ang Datu. Kung nakita mo lang sana ang itsura mo ngayon, maging ikaw matatawa sa sarili mo eh. Pasensya ka na, pero ito ang totoo kong anyo. Magandang araw mga kabayan. Para dun sa mga naghahanap, napadalan tayo ngayon ng 3 peraso ng pangilang baboy ramo. Marami nagtatanong kung bakit sobrang tagal daw magkaroon nito. Papaliwanag ko lang ng maigi sa inyong lahat. Hindi pwedeng pumatay ng mga ganong uri ng hayop. Ang ginagawa ng Antengeros del Negros, umakyat sila ng kabundukan, makikipag-usap sa mga netibo o yung mga nakatira sa kabundukan. Yung mga babaylan, ermitanyo, nag-i-exist pa rin sila. So yun yung sinasadya ng Antengeros del Negros kasi sila yung nakakakita ng natural yung cause ng death ng mga hayop. Yung mga nakatira sa kabundukan, naniniwala sila na sila yung nag-aalaga doon sa mga hayop. Nag-iiwan sila ng mga pagkain doon sa kabundukan. At bilang kapalit nun, nakakakita sila ng mga natural cause ng death. Yung mga patay na hayop, kagaya ng baboy ramo, at yun yung kinukuhaan nila ng sungay. Sa kanilang paniniwala, biyaya yun na binabalik sa kanila kasi nagbibigay sila ng pagkain sa kalikasan. Hinding-hindi papatay ng hayop ang Antengeros del Negros, hinding-hindi kami papatay ng hayop. Natural yung cause ng death yung mga pangil na nakukuha, kaya sobrang tagal at sobrang hirap makakuha. Ngayon 3 peraso lang yung napadala sa atin, di natin alam kung kailan tayo magkakaroon uli nito. Sa lahat ng interesado, nandyan yung link sa comment section. Maraming salamat.